pakikipaglaban-laban sa korupsyon, no? Okay ako riyan. Talagang nakakabilib yung mga kabataan na yan. At siguro ito si Barsaga ang isa sa mga kinikilala nilang leader. Kung kaya ni Senator Lacson si Saldico at Romualdez sa Blue Ribbon, edi goods. Pag hindi, edi parehas lang sila ni Tito Soto. Kahit na parang walang direksyon, pero pinapakita lang po natin dito yung tunguhin po na alam mo ang purpose nila? Ang purpose po nila, tamarin na tayo sa panonood sa Blue Ribbon Committee. Yun nga yung i-delay lang ng i-delay, makakalimutan din nila yung issue na yan, i-delay lang. Kaya lang yung mga kabataan po, punong-puno po ng youthful energy. Yan yung hinahanap natin na kulang eh. Sa mga naunang pagpoprotesta, wala talaga yung kabataan factor. Ngayon po, yung kabataan na youth hindi yung kabataan party list yung kabataan party list, nariyan sila lagi. Ito yung kabataan na youth factor, yung talagang yung masigasig na punong-puno ng punong-puno po ng anong tawag doon? Idealism. Okay. Philippines versus Romualdez. Hashtag. Yan po yung hashtag nito ni Kiko Barsaga. Punta na po tayo ngayon dyan sa hip-hop at kay Boss Toyo kasi may vlogger na umamin na binayaran sila ni Tambi. Yang mga yan nagpapahiwatig na baka magkagulo para mailunsad ng admin ng martial law. Pwede rin, di ba? Pwede rin naman. Kaya lang, hindi mo mapipigilan yung mga tao. Alam mo ako, hindi na to yung mga taong pupunta riyan, galit sa korupsyon. Ngayon kung ite-turn nyo yan na kahit ba mag-martial, di ba? Una, sa dami po ng korupsyon na nababalita, sa tingin nyo ba basta susunod ng martial law? Galing na to. Etong mga generals natin, mga sundalo't pulis na yan, yung mga general ngayon, tinitiyak ko kasi kaidaran ko yung mga yan. Kung yung mga generals natin, alam po nila yung epekto ng martial law, no? Sa taong bayan, baka ewan lang natin kung makakapag-declare pa uli sila ng martial law. Kung ang panawagan nila, anti-corruption. Tsaka marami pong kabataan na gusto nila Duterte na talaga. Kaya sa September 21, huwag kalimutan magdala ng Bible at baka may bago na tayong leader. Sana lang ay may mag-lead sa kabataan, pwede si Kitty Duterte. Ito nga po si Barsaga. Talagang kagat na kagat siya ng mga kabataan Kabataan party list at Akbayan party list, di corrupt din yung mga yan. Hindi po ang sinasabi ko pong kabataan, yung youth. Hindi po yung kabataan party list, youth. Youth, as in kabataan na youth na bata. Yung bata, batang-bata. Siningit nyo na. Bosman, sabi ni Senator Marcoleta sa 3 hearing niya, nakakabuo na siya agad ng 10 batas na aamyendahan. Okay, time nyo na. Dizon tries to portray Marcos Jr.'s image as good person. Is Junior's new PR. Ang dami po nilang palitan na mga... alam nyo po, kaya po nagkaroon... Eto tapatin ko kayo. Kung wala naman si Marcoleta, wala naman pong iintindi dyan Di ba? Ang sasabihin lang ng mga... Ano ba naman yung investigasyon nyo papunta lang lahat sa Duterte yan. Kaya po nagkaroon... Kayong mga senador, akala nyo mataas ang tingin sa inyo ng tao? Tumaas lang yan dahil nag-imbestiga si Marcoleta. Pero ngayon, tumaas lang yan dahil tinabla nyo yung impeachment ni BP Sara. Pero ngayon, kitang-kita, sunod-sunuran na naman yung Senate President nyo. Diyan sana, at kayo naman, sunod-sunuran din. Wala na uling galang sa inyo.
Ano ulit tingin sa inyo ng congressman? Alam niyo, tingin sa inyo ng congressman, utosan lang namin yung mga senador na yan. Kaya kita nyo yung kay Chis Escudero kung paano kahit pangkaraniwang congressman, kung utusan si Chis, convene mo na yung impeachment court. Walang paggalang sa Senate President, lalo na ngayon. Baka pinagtatawanan yung Senate President nyo eh. DPWH pa lang yan, billions na nawala. Paano pa kaya yung ibang agency? Ito, Malu Ancheta, hindi lang DPWH. Flood control project pa lang ng DPWH. Ang dami pa nilang proyekto. Paano yung mga school building? Paano yung mga farm to market road? Paano yung mga tulay? Biruin nyo, kada tulay, pag may tulay na bumagsak, sisi kay Duterte. Anong klaseng administrasyon yan? Wala nang proyekto. Magkaroon ng tulay, bumagsak pa. Warak-warak. Paano nga hindi babagsak? Tapos lagi, bakit wala kayong binubulgar tungkol sa mga Duterte, sasabihin sa Diskaya? Wala nga anomalya nun eh. Boss Buds, may hidden agenda yan si Kiko Barsaga. Laking dasma ko. Si PD Barsaga nasa drug list ni Pangulong Duterte yan. Kung lahat po ng mga tao, pag hinalaan nating hidden nga eh. Kung ano man po yung agenda niyang hidden, sabi mo nga, di ba, hidden agenda. Ano man yun, yung mga sinasabi niya ngayon, okay. Di ba gano'n naman tayo rito? Alam naman natin, hindi naman siya Duterte. Pero aminado siya, oh. BBM Sara siya. Nadismaya siya dahil naging presidente. Kaya yung kay Barsaga, si Martin Romualdez. Kung mali na po yung sinasabi, tsaka natin bakbakan. Di ba? Ganun lang naman eh. Hindi naman po pwedeng ang ganda ng sinasabi. Huwag kayo magtiwala dyan. May hidden agenda yan. Lahat naman ng tao may hidden agenda eh. Di ba? Pero hindi natin siya pwedeng banatan dahil may hinala tayo na may hidden agenda siya. Okay. Okay, pagtawanan, comedy naman si Tito Sen. Senate President School Bukol. Boss, ano masasabi mo? Sabi ni Senator Marcoleta, collateral damage lang daw talaga at siya talagang target matagal bilang chairman ng BRC. Correct! Yun naman talaga eh. Hindi naman po si Chis Escudero eh. Ano ba nagawa ni Chis? O galit sila kay Chis dahil dun sa impeachment. O galit sila kay Chis dun. Pero, despite na galit sila kay Chis, binoto pa rin ng mga tao nila, ng mga Tulfo, ng mga Bilyar, ng mga Cayetano, ng mga Estrada. Binoto pa rin eh. Ang nag-trigger talaga yung Blue Ribbon Committee ni Marcoleta. Hindi mo naman matatanggal si Marcoleta na hindi ka magpapalit ng Senate President. Kaya yung mga nakumbinsi ni Tito Soto, alam nyo na yan. Yan yung mga taong wala kang asang prinsipyo. Walang kaprinsip-prinsipyo. Tuta Soto. Buds, namumura ni Kap ninyo yung Barsaga na yan? Sana ba? Namumura ni Captain niya yung Barsaga na yan, hinihintay ko vlog niya. Boss, malakas loob ng mga big names na sangkot kasi binabayad sa kanila is cash kahit billion pa yan para walang ebidensya. Paano kaya makasuhan big names walang resibo, no bank records? Pag ganyan po, alam nyo, pag ganyan na, hindi nga, tignan nyo, magpapasa sila ng ano, di ba? Higpitan, bank account, salin, panawagan ng salin. Yung mga tapat na tao lang naman mahuhuli mo dyan, hindi yung mga magnanakaw. Magnanakaw nga, bakit sa tingin nyo, ililista ba nila sa salin? Yung mga yaman nila? Tinatago nga nila, cash basis nga ang transaction eh. Para walang paper trail eh. Kaya wala ding silbi yung mga ganyan higpitan natin tong mga
batas na to. Wala po yan. Si Lacson may hidden. Hindi na may hidden na, oh. Lantad na, eto gagawin natin. Usisain natin si Jinggoy. Usisain natin itong mga, may pangalan pa siya, BGC Boys. Usisain natin yung mga maliliit na bagay. Sino si Mina? O, di ba? Parang, akala niya siguro, abangan natin. Sino si Mina? Wala kaming pake. Ang gusto namin, gawin ninyo yung diskaya para sumunod yung iba. Alam nyo, hinihintay na ibang kontraktor. Pag yung diskaya, state witness, pwede rin sila mag-state witness. Mag-uunahan sila ngayon to corroborate kasi pag state witness ka, di ba, wala ka ng kasalanan. Ang kinakailangan nila, mag-corroborate mag-state witness din ako. Kinakailangan po, isang state witness, tapos kung ano yung sabihin ni Diskaya, may magko-corroborate pang isa. Kaya tinitignan nila Kung matatanggap to si Diskaya, malalantad talaga dahil may corroborate statement na. Ngayon, dahil wala, corroborate statement ang meron tayo. Panay mga, Ghost Project, nako, galit ang Pangulo. Ako rin, galit ako. Ano ngayon kung galit kayo? Pakialam namin sa galit. Wala kang pakialam. Imbestigahan mo kaya mo ba patawag man lang? Hindi naman dadalo yan si Saldi tsaka si tinatanong, mapapatawag ba sila? Interparliamentary. Si Grace po, wala na tungkulin. Pakikiusapan. Tignan po ninyo kung ano po yung wordings. Si Grace po, na nasa BICAM, pinuno po siya ng mga senador na nag-BICAM. Sa BICAM po, maraming insertion. Yung insertion po, nagresulta, tingin natin, yung mga insertion niya, kaya nagkaroon ng insertion dahil may nanakawin. Tapos, ang wordings niya, pakikiusapan. Bakit mo pakikiusapan? Una, wala na interparliamentary kay Grace po, tsaka kay Kimbo. Hindi na po sila senador at congressman. Pwede na silang imbitahin. Pag hindi sila dumalo, pwede po silang i-contempt. Hindi, pakikiusapan. Putya, ano mangyayari? Grace po pa lang yan. Si Grace po palang iniimbitan, pakikiusapan. Kung sabihin, ayoko nga. Hindi nadaan sa pakiusap. Si Grace po palang pinag-uusapan natin, pakikiusapan Hindi pa wala nagsasabi na mastermind dyan. Siguro, ang pinakamasasabi dyan, taga-oo. Taga-oo lang. Yun ang papel niya. Umuo ka lang. Hindi pa maimbitahan yung taga-oo, hindi pa mastermind. Paano nyo sasabihin na iimbitahan niya yung mastermind? Sino na nga ang mastermind? Ayon kay Magalong? Ayon kay Magalong, isa sa mastermind, si Saldico. Paano mo iimbitahin yun? Yung hindi nga mastermind, pakikiusapan, depende kung... Kaya panlito na lang, maliliit ang tapa. Mananagot kayo. Wala kaming paliligtasin. Wala kaming paliligtasin na taga-Bulacan. Pero lahat sa buong Pilipinas, hindi namin imbestigahan yan. Pagkatapos sa Bulacan, tutuloy na kami sa 2016 to 2022. Sa presidente imbitahin na si Mark Villar. Kawawa, nananahimik yung tao. Mga kumag yan, kabataan party list na yan, hindi sila youth yun. Kasamahan nilang babae ang kanilang youth. Huwag ganun. Masisira yung natin. Kaya palagi kong pinapatugtog ang Marcos bangag para mainis siya lalo. Doon man lang makabawi ako sa galit kay Ngiwi. Pinsan ng sinungaling ay magnanakaw. Si Dracula ang isa sa mastermind. Boss Buds, mag-live ka ba? Canelo Crawford at Inoue versus Ahmad Alib.
Kailan ba yan? Baka nasa rally naman ako. Boss, sabi ni Ridon, si Hernandez ang kunin nilang state witness. Di ba nakakatawa? Yung kinontempt dahil nagsisinungaling yun na state witness mo, putya kahit na ano i-feed mo dyan. Sa linggo na. Yan. Muntik na ako mabudol ni Biko. Red flag na siya sa akin. Yan yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Lahat nangangarap, Biko magiging next president, Biko. Dito, sabi ko nga sa inyo, dito sa Pilipinas, ang dami nang dumaan sa ganyan. No? Yung biglang sikat, tapos bigla ring... Si Grace po, nung bagong politiko yun, kala mo pang-presidential talaga eh. Di ba? Nawala na rin ngayon. Marami na pong ganyan. Pag wala ka naman talagang mukhang hindi pa uminit pet ni 2,000 sa pagiging SP. Baka mapalitan agad. Kasi kung magmumukhang tanga pati yung mga bumoto sa kanya, nakita po yung contrast nyo, Tito Sen eh. Ano yung contrast? Si Marcoleta, nag-privilege speech. Ang dami nyong bumanat. Kasama ka. Sinagot lahat ni Marcoleta. Hindi siya nanawagan ng suspension. Ikaw, simple lang mga tanong eh. Suspension. Suspension. Hindi mo masagot yung mga tanong, mga simple. Boss, patugtugin mo title ang magnanakaw ba asin sa EDSA Shrine. Akala mo naman si Butchie, ako ang may kinalaman doon sa EDSA Shrine Rally. Wala po akong ron. Dadalo lang ako. Magbi-video lang tayo. Dinali kasi ni Tatay Diggs, Boss Buds, ng malakas uminom ng alak si Grace po. Boss Buds, bakit hindi dapat ni Tambi yung mga young guns niya sa mga kabataan gustong mag-rally? Kasi yung iba sa mga you guys niya, malapit na mag-seniors. Yung young guns niya mo natatawa nga ako eh. Yan ba talaga yung mga yan? Ruby, RJYC, kailan po kayo pupunta sa rally? Secret.